Dominant protector. Credit to the author. 1641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngayon, ang mga salita ni Quinten ay nagpatunay ng isang bagay: ang mga patakaran ng pagsusulit ay ganito, walang bagay na sinadya o hindi. Kung baldado ka, ibig sabihin lang ay hindi ka kasing galing ng ibang tao. Si Alfred ang tumawag sa speaker sa pagkakataong ito, kaya hindi na niya kailangang magpaliwanag, narinig ito ng lahat ng nasa meeting room. Madilim ang mukha ng pangalawang anak, at mas malala pa ang mukha ni Spencer. Hindi niya akalain na lilinggan siya ni Quinten, magkampi sila. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang mga salita ni Quinten ay napakalayunin. Walang paraan ang isang tulad niya ay magsisinungaling para sa kanya sa oras na tulad nito. Ito ay magiging isang malaking panganib. Sige, malinaw na ngayon si Spencer ay hindi sapat na malakas at baldado, kaya hahayaan na natin ito. Kung patuloy tayong gagawa ng eksena, mukhang hindi natin alam ang mga patakaran, at ang paghihiganti sa Terrence na iyon ngayon ay parang sasample sa ice pala sa mukha. Ang mga patakaran ay itinakda nila, mahinang sabi ng matanda, kung hindi ka sumasang-ayon, maaari mong piliin na huwag sumali. Kahit na gusto nilang maghiganti kay Terrence, gagawin ito ng sinaunang sekta. Hindi natin kailangang maging kakaibang mga ibon. Oo. Mabilis na tumango si Alfred hanggat walang pananagutan si Brian York. Wala siyang pakialam sa kahit ano pa. Iniimbestigahan pa ba natin si Terrence? Kailangan pa nating imbestigahan ito. Hindi ako makakaatake ngayon, ngunit tatandaan ko ito. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Sabi ng matanda. Alam ng matanda ni House York na nagsisinungaling ang kanyang apo, ngunit siya ay nasugatan pagkatapos ng lahat. Kung hindi siya naghiganti, parang masyadong mahina si House York. May mga bagay na dapat niyang sabihin. Oo. Mabilis na tumango si Alfred. Ang pagpupulong ni House York ay hindi lihim, at mabilis itong nakarating sa pandinig ni Yorkning. Narinig niya na si Spencer ng kanyang pamilya ay nasugatan ni Terrence, at ang pamilya ay mag-iimbestiga kay Terrence. Siya ay lubhang nababalisa, ngunit walang sino mang mapag-usapan ito. Dati, kapag nasa bahay si Brian, nakakapag-usap pa rin si Yorkning sa kanya, pero ngayong wala na siya, wala na siyang kausap. Sa pamilya, maliban kay Spencer, walang ibang makapagpapahayag kay Yorkning ng kanyang puso. Maging ang kanyang ama at lolo, kahit na mahal nila siya, hindi sila nagkaroon ng magandang impresyon sa kanyang pagmamahal. Kaya't kung nakiusap si Yorkning na huwag silang makitungo kay Terrence, malamang na mas mabilis nilang haharapin si Terrence. Walang magawa, naisipan ni Yorkning na sumulat ng liham sa kanyang kapatid na si Brian para sa tulong. Wala siyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Ice Palace, kaya maaari lamang siyang sumulat ng isang sulat sa address na ibinigay sa imbitasyon at subukang ipadala ito. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Yorkning ay talagang tama. Kung sino pa man iyon, malamang na kinuha ng Ice Palace ang sulat at itinapon ito sa dagat, ngunit sina Brian at Kijo ay mga taong sinabihan siya ni Trixie na alagaan anumang mga sulat na ipinadala sa kanila ay ihahatid kaagad sa kanya. Tinapos ni Terrence ang tawag at natapos ang pagbuo ng energy ball. Gumagawa siya ng mga energy ball sa lahat ng oras na ito, at hindi man lang siya lumabas ng kanyang silid, nagdesisyon siyang lumabas para mamasyal. Lumabas siya ng silid upang makita si Josephine na nakaupo sa sala, nanunood ng TV. Nanlamig si Terrence. Kanina pa siya nakatutok sa energy ball kaya hindi niya pinansin ang mga nangyayari sa sala. Nagulat siya nang makita si Josephine. Josephine, anong ginagawa mo dito? Okay lang ako. Terrence, nabawi mo na ba ang iyong lakas? Hindi nagustuhan ni Josephine ang sinasabi ng kanyang ina, kaya hindi siya nagmamadaling sabihin ito. Nag-aalala lang siya sa lakas ni Terrence. Hindi pa, pero hindi mahalaga. Confident ako. Ayaw ni Terrence na mag-alala si Josephine at ang miss, kaya nagkibit balikat siya at sinabing casual. Mabuti naman. Nandito ako para sa aking ina, walang pag-aalinlangan na sabi ni Josephine. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na samahan ang aming pamilya na dumalo sa ika-8 kaarawan ng matandang Panginoon ng Hidden Tang Family. Nakatagong Tang Family. Tagong Bahay Tang. Napakurap si Terrence.
May kaugnayan ba ito sa iyong pamilya? Nagulat si Terence sa mga salita ni Josephine. Hindi niya alam kung aling nakatagong bahay si Tang, ngunit ang isang nakatagong bahay ay hindi bababa sa parehong antas ng Hidden House York at Hidden House na si Hale. Bakit hindi niya narinig na si Josephine ay miyembro ng tagong bahay na ito na si Tang? Ang aking pamilya ay isang side branch lamang ng Hidden Tang family. Kadalasan ay hindi kami nakikipag-ugnayan sa loob ng 800 taon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagkakataong ito, ngunit nagpadala sila ng isang imbitasyon sa aking pamilya, na hinihiling na dumalo kami sa ika-80 kaarawan ng matandang Panginoon ng Hidden Tang family. Walang magawa at naiinis na sabi ni Josephine. Hindi ako pumapayag na pumunta. Noong may sakit si tatay, sumulat si nanay para humingi ng tulong, ngunit hindi nila kami pinansin. Ngayon ay bigla na lang nila kaming inimbitahan. Sa tingin ko ay may mali. So ganyan yan. Naunawaan ni Terence ang paliwanag ni Josephine ang sangay ng isang malaking pamilya at ang direktang linya ay dalawang magkaibang konsepto. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang bahay ng doktor na si Kangkang at ang bahay ni Xiaobo na si Kang. Maaaring sila ay mula sa parehong linya, ngunit sila ay namuhay ng isang magandang buhay. Ang pamilya ni Xiaobo ay nagpapatakbo lamang ng isang maliit na negosyo, at hindi siya natatakot sa mga gangster na naghahanap ng gulo. Kung gayon ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Gusto mo bang pumunta? Siyempre ayaw kong pumunta, pero nanay. Sinabi sa akin ni nanay na dalhin ka doon para magpakitang gilas, sinabing bumalik ka na sa kaluwalhatian. Sumimangot si Josephine, pinagawian ko lang siya, kaya pumunta ako rito para manatili. Kung ayaw mong sumama, dito na lang ako at kakalad ka rin. Haha. Kilalang kilala ni Terence ang personalidad ni Martha. Marahil ay hindi siya pinansin at minamaliit ng Hidden House Tang, at ngayong malakas na ang kanyang manugang, gusto niyang pumunta at magpakitang gilas. Gayunpaman, malamang na hindi niya alam ang konsepto ng mga nakatagong bahay. Ang mga nakatagong bahay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng ilang kumpanya, ito ay higit pa sa lakas. Ngunit ito ang tanging hiling ni Martha, at nahulaan ni Terence na kung hindi siya pupunta, si Martha ay magtataglay ng sama ng loob sa kanya. Ang paggawa ng bola ng enerhiya ni Terence sa mga araw na ito ay hindi nagbunga ng anumang resulta, kaya maaari na rin siyang magpahinga. Sino ang nakakaalam, baka makahanap siya ng pagkakataon para makabawi. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagpaplanong dumalo sa birthday party kasama si Josephine bilang isang normal na tao. Hindi ito masyadong makatawag ng pansin, kaya sinabi niya, mabuti kung pumunta, ngunit umuwi sa kaluwalhatian. Hehe, natatakot ako na hindi sila interesado sa ating lakas. Alam ko. Nasabi ko na kay nanay na ang mga tagong bahay ay pangunahing mga practitioner, iba sila sa atin, ngunit hindi siya nakinig. Paano kung hindi na lang tayo pumunta? Walang magawang sabi ni Josephine. Ipagpaliban ko lang ito saglit at haharapin ko ito. 1642. Then let's go. Titingnan ko kung may pagkakataon na makarecover. Sabi ni Terence. Hindi niya alam kung kailan niya matatapos ang paggawa ng mga energy ball sa bahay, kaya nagpa siya siyang lumabas para mamasyal. Baka may maisip siyang importante. Ikaw. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Nag-aalala pa rin si Josephine. Ayoko. Kailan tayo aalis? Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Maaaring sa mga susunod na araw. Sabi ni Josephine. Mabuti naman, kaya natin. Tumango si Terence, pumayag lang siya dahil kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para makabawi. Sa nakalipas na ilang beses, halimbawa, nakakita siya ng isa sa Ice Palace at sa resort na nakakaalam kung magkakaroon ng aksidente sa oras na ito. Nang maayos ang deal, bumalik si Terence sa kanyang silid at nagpatuloy sa pagbuo ng mga energy ball. Sa pagkakataong ito, medyo malayo na lang siya. Gusto ni Terence na mabawi ang kanyang lakas bago siya pumunta sa Hidden House, kaya hindi na siya naglakas loob na mag-relax at magsikap pa. Para sa bahay ni Hale, natural na masaya silang marinig na sinaktan din ni Terence ang Hidden House York. Hindi na nila kailangang pumasok ngayon papasok kaya ang Hidden House York.
Kinuha ni Glade Hale ang telepono at sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip, tama, bakit hindi natin ipakalat ang balita na nalason si Terrence ng 5-step strength scattering powder? Titingnan natin kung darating ang mga kaaway ni Terrence para sa kanya, at wala na tayong gagawin. Kinuha ni Glade ang telepono at sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip, tama, bakit hindi natin ipakalat ang balita na nalason si Terrence ng 5-step strength scattering powder? Titingnan natin kung hahabulin siya ng kanyang mga kaaway, at wala na tayong gagawin, susundan nila siya. Mahirap sabihin kung alam nating lahat ang tungkol dito, paanong ang iba pang mga nakatagong bahay ay hindi. Hindi ko alam kung aling mga noble house na lang ang natitira, ngunit malapit na silang magdaos ng kanilang noble house meeting, wala na silang oras para harapin si Terrence, hindi ba? Natural na ayaw ni Quinten na magdulot ng gulo para kay Terrence. Maaaring totoo iyon, ngunit paano kung may isang taong hindi nakakaalam? Ayaw din sumuko ni Elder Zhu, nagpakalat ako ng balita na balitaan ko na ang Hidden House Pits ay walang magandang relasyon kay Terrence. At saka, nabalitaan ko na ang mga disipulo ng Hidden House Pits ay nakick out sa unang round ng pagsubok. Baka hindi nila alam kung gaano kalakas si Terrence, at baka sila ang magsamantala sa kanya. Hindi masama. Tumango si Glade, ang tagong-bahay na si Pai ay isang angkop na kandidato. Paano ito? Ikalat natin ang balita at tingnan kung ano ang kanilang reaksyon. Ayaw ni Quinten na mangyari ito, ngunit wala siyang magagawa, wala siyang maitutulong ng malaki, at ginawa na niya ang kanyang makakaya. Nang matapos ang pulong, sinabi ni Quinten kay Terrence ang nangyari at kung paanong hindi niya ito mahawakan. Boss Terrence, sinubukan ko na ang lahat, ngunit ang posisyon ko sa bahay ngayon ay hindi pa kasing taas ng kay Irving, kaya maaari ko lang hilingin kay House Hale na magpigil muna sa ngayon. Kung gagawa man o hindi ang Hidden House York at Hidden House Pits, hindi ko ito mapipigilan. Hehe, ayos lang. Napakaganda na nito. Tumango si Terrence, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa bahay ni York sa ngayon. Sa paligid ni Brian, ang Hidden House York ay hindi magpapahirap sa kanya. Hindi pa neresolba ang kanilang panloob na mga salungatan, kaya paano pa rin sila magkakaroon ng mood na humanap ng gulo sa kanya. Ininom ni Boss York ang pill para sa kanyang sarili, kung ito ay lumabas, ang Hidden House York ay magiging magulo. Gayunpaman, hindi na malaya ni Terrence na hindi pa makontak ni Brian ang Hidden House York. Kaya ang bagay na ito ay nakatadhana na itago pansamantala, ngunit sa kabutihang palad, ang matandang ninuno ay nalaman na ang katotohanan at hindi naghanap ng gulo kay Terrence sa ngayon, na nagpapahintulot kay Terrence na makatakas sa ngayon. Kung hindi, kailangang subukan ni Terrence ang paggamit ng Super Energy Ball. Ngunit kadalasan, ang isang trump card ay hindi magiging isang trump card kung ito ay ginamit ng napakaraming beses. Ang kanyang energy ball ay maaaring makamit ang isang sorpresang tagumpay minsan, ngunit habang ginagamit niya ito ng parami, maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang trump card, at hindi na ito magagamit ni Terrence bilang trump card. Sa oras na iyon, ang lahat ay magbabantay laban sa kanya, kaya dapat niyang gamitin ang hakbang na ito hanggat maaari. Sa pinakakaunti, pinakamainam na huwag gamitin ito hanggang sa makakita siya ng bagong trump card na papalit dito. Ang tanging nakakita sa galaw ni Terrence ay si Althea, hindi man lang ito alam ng iba, kahit ang dalawang sangkot. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Boss, magpahinga ka ng mabuti. Maaaring may panlunas si Sumaowang para sa 5 hakbang na lakas ng pagkakalat, ngunit hindi ko ito mahihiling. Wala akong magandang dahilan, at natatakot ako na maaaring maghinala ang mga tao. Sabi ni Quinten na humihingi ng tawad. Ayos lang, nagawa mo ng napakahusay. Tungkol sa personalidad ni Quinten, si Terrence ay nagkaroon ng magaspang na pag-unawa dito pagkatapos ng pagsusulit na ito. Hindi masama ang katapatan ng taong ito kapag nagpasya siyang sundan si Terrence, hindi na siya babalik. Ito ang uri ng tagasunod na kailangan ni Terrence. Tulad ng mga taong nagtipon sa paligid ni Terrence ngayon, hindi nila siya ipagkakanulo sa anumang pagkakataon. Tanging ang mga taong tulad nito ang gagawa ng lahat ng pagsisikap ni Terrence na sanayin sila. At kaya pinag-isipan na ni Terrence kung nagtagumpay siya sa paglusot sa Earth Class, tutulungan din niya si Quinten na makapasok sa Earth Class.
Sa ganoong paraan, mas magiging competitive siya kaysa kay Irving sa Hidden House Hale. Hey boss, ingat ka. Sabi ni Quinton. Sa panahong ito, subukan ang iyong makakaya upang makapiling ang pamilya Hale at linangin ang ilang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Bibigyan kita ng sorpresa. Sabi ni Terence kay Quinton. Palagi siyang handang magbigay ng mga benepisyo sa sarili niyang mga tao. Surprise eh. Mabuti. Hindi alam ni Quinton kung anong sorpresa ang sinasabi ni Terence, ngunit kailangang maging malaking bagay para magulat siya. Mabilis siyang sumang-ayon, hindi nagtatanong kung ano iyon, hindi sasabihin ni Terence sa kanya ngayon, ngunit malalaman niya ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos tapusin ang tawag, nagpa siya si Terence na umuwi kasama si Josephine. Gusto niyang makita mismo ang imbitasyon at makita kung may makikita siyang mga pahiwatig. Sa totoo lang, nakita ni Terence ang buong bagay na kakaiba rin. Ang Hidden House Tang, na hindi kailanman nakipag-ugnayan sa pamilya ni Josephine, ay biglang nagpadala ng imbitasyon. Ano ang kahulugan nito? Bagamat makatwirang anyayahan ang mga inapo ng pamilyang sangay ng pamilya Tang na dumalo sa ika-80 kaarawan, paano naman ang ika-7 kaarawan? Paano ang ika-75 na kaarawan? 1643. Sa paghusga sa tono ni Josephine, wala sa mga birthday party ang nag-imbite ng sinuman sa mga inapo ng pamilya ng sangay. Hindi rin talaga gusto ng Hidden Tang family ang mga kaapo-apuhan ng Branch family, na para bang natatakot sila na samantalahin sila. Inirehistro lamang nila ang kanilang mga pangalan sa talaang kanan, at hindi naiiba sa mga estranghero sa ibang mga panahon. At kaya, nagpa siya si Terence na sumama kay Josephine. Kung isa lamang itong normal na birthday party, maaaring dumalo sina Terence at Josephine bilang mga normal na tao at makisali lang sa saya. Ngunit kung talagang may lihim na motibo ang Hidden House Tang sa pagkakataong ito, mas kailangan ni Terence na pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Kung pumunta man ang pamilya ni Josephine o hindi, may ihahanda sila, kaya't maaari ring pumunta si Terence at tingnan kung ano ang nangyayari. Galit na galit si Martha nitong 2 araw na ito, nagbubulong-bulungan siya sa bahay, nagrereklamo na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makauwi sa kaluwalhatian, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang anak at nananatili sa bahay ng iba. Hindi alam ni Martha kung ano ang gagawin sa tawag sa telepono. Nakangiti lang si Tang Jucheng habang sinasabi niya ito sa kanya. Alam niyang hindi ganito ang asawa niya noong una silang ikasal. Gayunpaman, ang oras ay parang isang kutsilyo na walang awang nagpabago sa kanyang personalidad. Hindi niya masyadong inisip iyon nang itago niya ang kanyang kasal at ipanganak si Josephine, at hindi niya masyadong inisip iyon. Tungkol naman sa Hidden Tang family, hindi niya akalain na aalagaan sila. Bagong Zero Bell. Gayunpaman, pagkatapos na mabali ang binti ni Tang Jucheng, ang personalidad ni Martha ay naging sakam, maliit at mapagkakakitaan. Ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Siya ay isang babae, at kailangan niyang suportahan ang pamilya. Naunawaan ni Tang Jucheng. Lalo na nang humingi siya ng tulong sa Hidden Tang family. Sa isang banda, ito ay ang kanyang sariling pamilya, at sa kabilang banda, ito ay ang kanyang sariling kapatid na babae. Sa huli, ang kanyang kahilingan ay parang isang batong itinapon sa dagat. Normal lang sa kanya ang magkaroon ng sama ng loob sa Hidden Tang family. Siyempre, ito ay dahil hindi alam ni Martha na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay hindi nagsasaya. Kung alam niyang nakakulong ang kanyang nakababatang kapatid sa malamig na palasyo buong araw, hindi na siya mag-iisip ng ganito at maaawa na lang siya. Sa pagtatapos ng araw, ang pagkatao ni Martha ay pinilit sa kanya ng buhay. Kung mayroon siyang marangyang buhay, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. At kaya, tinatawanan na lang niya ito pagdating sa personalidad ni Martha, hindi kailanman nagagalit. Hindi maintindihan ni Josephine kung gaano kahirap para sa kanyang ina na palakihin siya, ngunit mauunawaan niya kapag siya ay naging isang ina. Dumating silang dalawa sa bahay ni Josephine, at tuwang-tuwa si Martha nang makitang sa wakas ay naibalik na ni Josephine si Terence. She squinted her eyes into a line, Terence, nandito ka. Anong gusto mong kainin? I'll make it. Barbecue. Ayos lang po, auntie. Kumain lang po kami. Nandito po ako para imbestigahan ang Hidden House Tang or something.
Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ah, sige, sige. Alam ni Martha na pumayag si Terence sa kanyang kahilingan at binigyan siya ng malaking thumbs up. Naisip niya na si Josephine ay nagbigay ng magandang salita para sa kanya, ngunit si Terence ang gustong sumama. Umiling si Martha habang kinukwento niya kay Terence ang lahat tungkol sa hidden house, kabilang ang kung paano niya inilibot ang kanyang mga mata sa kanya at kung paano siya naging gaaman. Tahimik na nakinig si Terence, hindi man lang naiinis. Ang mga salita ni Martha ay maaaring naglalaman ng ilang mahalagang impormasyon. Pakiramdam ni Josephine ay walang magawa, siya ay medyo nagmature sa panahong ito, at naunawaan ang mga paghihirap at hinaing ng kanyang ina. Kahit papaano, profit-oriented ang kanyang ina, ngunit mahal pa rin niya ito. Gusto niyang ibigay siya kay Terence para sa pera, at iyon ay sa ilalim ng mga pangyayari na ang kanyang ina ay may magandang impresyon kay Terence. Kung ibang tao, bakit hindi nagbago ang kanyang ina nang dumating si Rowan para manligaw sa kanya? Unti-unting naunawaan ni Josephine ang lahat ng ito, at wala siyang gaanong kakulangan sa pangunawa sa kanyang ina gaya ng dati. Ang tanging mayroon siya ngayon ay kaunting kawalan ng kakayahan. Tita, mayroon akong tiyak na antas ng pangunawa sa mga nakatagong bahay. Ang isa pang layunin ni Terence dito ay hikayatin si Martha na isuko ang ideyang itago ang maluwalhating pagbabalik ng pamilya Tang. At kaya, ipinaliwanag ni Terence ang sitwasyon ng mga nakatagong bahay kay Martha. Sa ating lakas, hindi man lang nila tayo sineseryoso. Sa katunayan, ipinaliwanag na ito ni Josephine sa kanya noon, ngunit naniwala si Martha sa mga salita ni Terence. Ang masayang buhay ngayon at ang paggaling ni Tang Jucheng ay lahat ng dahil kay Terence, at alam ni Martha na ang kanyang manugang ay tiyak na makakapagpasaya sa kanya. Halimbawa, walang pakialam si Terence na tulungan si Martha sa lottery ng bahay. Wala siyang pakialam na tulungan siyang bigyang kasiyahan ang kanyang kawalang kabuluhan, ngunit ang tagong bahay na ito na si Tang ay tila isang higanti pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence. Ang mga iniisip ni Martha na magpakitang gila sa kanyang pagbabalik ay napawi din ng marami. Ganun ba? Sa kakalimutan mo na, hindi na natin kailangang pumunta. Hindi mahalaga kung nagtatago ang pamilya Tang o hindi, wala itong kinalaman sa atin. Nagtataka ako kung kumusta na ang aking nakababatang kapatid na babae. Napakaraming taon na ang lumipas, at wala akong narinig mula sa kanya. Nagmahal ako sa kanya para sa wala. Sabi ni Martha. Walang ibang pakialam si Mrs. Tang, hindi niya inaasahan na may ibibigay sa kanya ang hidden Tang family, gusto lang niyang makita ang kapatid niya. Si Martha ay may nakababatang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki. Ang pamilya ng kanyang nakababatang kapatid ay nakakakuha din ng ilang mga benepisyo. Si Terence ang nagayos ng usapin para sa anak ng kanyang kapatid na si Wei, noong siya ay may utang at gustong ibenta ang kanyang bato. Nakonsensya pa rin si Martha sa kanyang kapatid. Bagamat hindi siya nakatanggap ng tugon nang sumulat siya sa kanyang kapatid na babae para humingi ng tulong, alam niyang dapat nagalit sa kanya ang kanyang kapatid. Kung ayaw niyang isama siya sa paglalaro, hindi siya mapipili ng panganay na anak ng hidden Tang family at pinilit na manatili bilang isang babae. Kaya kahit anong mangyari, na-miss ni Martha ang kanyang kapatid. Kahit na sinabi niya iyon ay nag-aalala pa rin siya. Napangiti na lang si Terence sa masalimuot na sitwasyon ng pamilya ni Josephine. Tita, ang nakababatang kapatid mo. Baka hindi magkaroon ng magandang buhay sa pamilya Tang. Masasabi ni Terence sa paraan ng pagtrato ng pinuno ng bahay na si Hale, Glade, sa mga nakatagong bahay ni Irving na hindi talaga gusto ang mga anak ng mga babae. Hindi niya alam kung bakit napakahigpit ni Irving sa mga araw na ito, ngunit totoo na hindi siya masyadong nagustuhan noon. Tama. Si Melba ay may problema din. Kung hindi, bakit hindi niya tayo tutulungan kung napakalapit niya sa iyo? Tama si Terence, walang pakialam si Tang Jucheng, ang komplikado ng tagong bahay ni Tang. Maaaring walang mataas na posisyon si Melba. Kung hindi, bakit napakalamig ng mga katulong sa amin nang dinala namin si Josephine sa pamilya Tang para magparehistro? Gusto naming makita si Melba, pero tinanggihan kami. Mula dito, makikita natin na hindi gumagana ang mga salita ni Melba. 1644. Paliwanag ni Jucheng. Tama si Uncle Tang, kaya sa tingin ko ay may mali sa pagpapadala ng hidden house ng isang imbitasyon ng biglaan.
Ipinaliwanag ni Terence ang kanyang mga hinala kay Martha. Arg! Ano bang dapat niyang gawin? Mukhang hindi talaga ako makakapunta. Nagulat si Martha sa sinabi ni Terence tama na ito kaya ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan ng Hidden House Tang, ngunit mas mabuting wala silang anumang disenyo sa kanyang bahay. Pupunta talaga ako. Mabuti kung wala silang anumang plano laban sa atin, ngunit kung mayroon sila, kailangan nating maging alerto. Walang masamang pumunta. Sabi ni Terence. I see. Medyo natakot si Martha. Matagal na siyang sumuko sa ideya ng pag-uwi sa kaluwalhatian. Ang tanging naiisip niya ngayon ay kung paano maiiwasang magdala ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Hidden House ang guest house ni Tang. Ito ang pinakamarangyang courtyard ng Hidden House na ginamit upang tumanggap ng mahahalagang bisita. Ngayon, nananatili rito sina Althea, Qingzu, at Trixie. Tita Ching, gusto ko munang makita ang aking mga magulang. Gusto ko silang makita ng palihim at makita kung maayos ba sila. Naiinip na si Althea matapos marinig ang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang biolohikal na mga magulang. Hindi na siya makapaghintay hanggang sa kaarawan ni Elder Tang. Tsaka hindi ba awkward na magkita tayo sa ganoong sitwasyon? Hindi niya alam kung kikilalanin siya ng kanyang mga magulang, at hindi niya alam kung kagalitin siya ng kanyang kapatid na babae o kapatid na babae at isipin na ninakaw niya ang kanyang pagmamahal sa ina. Bilang master ng Ice Palace, medyo natatawa ang mga iniisip ni Althea. Ngunit sa huli, siya ay isang maliit na batang babae na wala pang 20. Oo naman, Palace Master, kung gusto mong pumunta, dadalhin ka ng maliit na Ching. Tumawa si Qingzu, ano ang malaking bagay? At most, sisilip lang tayo. Tapos, gusto mo bang isama si tita? Nag-aalangan si Althea noong una, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Xiaoqing, agad siyang nagdesisyon. Okay lang, pero hindi ko alam kung payag si Melba. Sina Xiaoqing at Melba ay nasa parehong henerasyon, kaya tinawag din niya sila sa kanilang mga pangalan. Pupunta ako at hahanapin si tita ngayon. Tumayo si Althea at lumabas. Senior sister. Tawag ni Trixie sa kanya. Anong problema, Trixie? Si Althea ay napakahalaga kay Trixie, at palagi niya itong pinapalayaw. Tawag nito sa kanya kaya agad itong napahinto at lumingon. Kung gayon, maaari mo ba akong isama kapag lalabas ka? Puntahan natin si Terence Honey. Tumakbo si Trixie at hinawakan ang braso ni Althea, niyugyug ito. Sige, sabay na tayo. Walang magawang umiling si Althea. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga biolohikal na magulang, at kung pareho sila ng pupuntahan ni Trixie. Ang alam lang niya ay Tang Jucheng ang pangalan ng kanyang ama, at si Dabo ang nagsabi sa kanya noong isang araw. Kung kapatid ba siya o kapatid, o ang pangalan ng kanyang ina na hindi pa niya nakikilala, hindi niya natanong. Dahil hindi na kailangang magtanong tungkol dito. Paano kung malaman niya ang kanyang pangalan? Gusto ni Althea na makita ang tao, hindi ang pangalan. Tungkol kay Trixie, hindi niya alam kung sino si Tang Jucheng, ni hindi niya alam na siya ang ama ni Josephine. Ang Tang Jucheng ay isang pangalan na si Terence lang ang nakakaalam, ngunit hindi niya maaaring tawagin ang ama ni Josephine sa kanyang pangalan, at hindi niya sasabihin kay Trixie ang tungkol dito maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga. Natural, hindi alam ni Trixie na si Tang Jucheng ang ama ni Josephine. Kung hindi siya magmamakaawa para sa Althea sa oras na ito. Ang Althea ay malayang makapasok at makaalis sa bahay ng nakatagong Tang family. Ang batang may bahay ng tagong pamilyang Tang ay mabubuhay lamang sa malamig na palasyo kapag naroon ang Althea. Dahil dito, espesyal na tumakbo ang panganay na si Tang upang aliwin siya sa mahabang panahon. Kung tungkol kay Melba, siya pa rin ang kanyang tiyahin na may asukal. Tiyak na magkakaroon siya ng nakatagong katayuan sa pamilya Tang sa hinaharap, ngunit nakatadhana na hindi siya magiging kasing taas ng ipinangako niya noon. Gayunpaman, si Melba ay hindi isang taong mahilig makipaglaban para sa katanyagan at kayamanan. Sa mga araw na ito, maliban sa pakikipag-usap sa Althea araw-araw, gumugol siya ng mas maraming oras na nakaupo sa kanyang silid, tahimik na nagpapantasya tungkol sa kanyang anak na babae. Munting tiya. Pumasok si Althea sa kwarto ni Melba.
Althea, nandito ka na. Kilala na siya ni Melba, at hindi na siya natatakot na siya ang maging sect master. Nakita niya siya ngayon bilang isang junior, at ang dalawa ay mas malapit. Tita, gusto ko pong bisitahin muna ang mga magulang ko, pwede po bang sumama sa akin? Ang Althea ay naging master ng palasyo sa loob ng maraming taon, kaya natural na napakahusay niya sa paggawa ng mga bagay. Direkta niyang gagawin ang anumang naisip niya nang walang anumang pagkaantala. Bahagyang natigilan si Melba. Hindi niya inaasahan na biglang magmumungkahi ang Althea. Siya ay parehong masaya at natatakot. Masaya siya na nakita niya ang kapatid at ang anak niya kanina, pero natatakot siya na matutuwa ang kapatid niya kapag nalaman niyang nandito siya para nakawin ang anak. Sa katunayan, gustong sundin ni Melba ang opinyon ng kanyang anak. Kung handa ang kanyang anak na manatili sa tabi ng kanyang kapatid, hindi niya ito pipigilan. Hanggat kinikilala siya ng kanyang anak na babae bilang kanyang ina, magiging napakasaya niya. Don't worry, tita. Actually kinakabahan din ako. So, silipin natin pagkarating natin doon. Magkikita pa tayo kapag nagkakilala na tayo. Sabi ni Althea. Sige, tapos na. Matapos marinig ni Melba ang ideya ni Althea, gumaan din ang loob niya at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay pupunta ako sa matandang si Tang at tatanungin ang kanyang address at pangalan. Nang makitang pumayag si Melba, hinanap ni Althea si Elder Tang para tanungin ang mga pangalan at tirahan ng kanyang biological parents. Paano nang ahas na tumanggi si Elder Tang? Mabilis niyang nakuha si Dabo upang hanapin ang impormasyon at ipasa ito kay Althea. Pagkatapos ay pumunta si Althea sa guest house kasama si Melba. Trixie, nasaan si Terence? Malayo ba ito sa aking mga magulang, lungsod? Hinawakan ni Althea ang mga dokumento at nagtanong, ang aking mga magulang ay nakatira sa Starfield. Nanlaki ang mga mata ni Trixie pagkatapos marinig iyon. No way. Pati sa Starfield. Nagkataon lang. Terence Honey nasa Starfield. Nagulat din si Althea, hindi niya tinanong si Trixie kung saan siya nakatira dahil hindi ito mahalaga sa kanya. Hindi pa nila ito binanggit kapag nag-uusap sila, at si Trixie ay palaging abala sa pagsasanay, kaya hindi man lang niya binanggit ang lungsod kung saan siya lumaki. Ngayon ay tila nagkataon lang. Ang galing. This time? On the way na talaga, on the way na. Sabi ni Trixie. Oo, hindi ko talaga inaasahan. Mag-impake na tayo at maghanda para umalis bukas. Tumango si Althea. 16:45. Sige. Mas mabuti kung aalis tayo ngayon. Sabi ni Trixie. Siya nga pala, pinsan mo ba o nakababatang pinsan ang anak ni Tita Melba? Pinsan pa niya. Medyo nahihilo si Trixie, ito ba ang ibig sabihin ng pagiging malapit? Magulo talaga ang relasyong ito. Siya ang aking nakababatang kapatid na babae. Siya ay ipinanganak isang buwan mamaya kaysa sa akin. Siya ang tunay na Althea. Kung hindi ako pinalitan. Tatawagin akong Josephine ngayon. Tumalon si Trixie na parang may natapakan ang kanyang buntot. Senior Sister Althea, anong sabi mo? Ano ngayon ang pangalan ng kapatid mo? Lahat sila Althea, Ching, at Melba ay natigilan sa biglaang reaksyon ni Trixie. Ano ang mali sa kanya? Bakit siya nagulat? Tinatawag siyang Josephine. Napakagandang pangalan. Tumingin si Althea kay Trixie ng kakaiba, anong problema? Trixie, kilala mo ba ako, ang kapatid ni Josephine? I do know one. Pero hindi ko alam kung siya ba yung tinutukoy mo. Pero parang. Lalong naging weird ang mukha ni Trixie, no wonder I thought parang pamilyar ka sa unang pagkakataon na nakita kita, at sobrang pamilyar ng mukha mo. Josephine ka pala, ate. Ikaw. Kilala mo talaga siya. Si Althea ay labis na nasasabik at mabilis na nagtanong pagkatapos. Anong uri ng tao siya? Madali ba siyang pakisamahan? Napakahirap bang pakisamahan? Excited si Althea pero at the same time, parang drum ang pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang kapatid niyang si Josephine, paano kung hindi siya madaling pakisamahan. Sa pagtingin sa nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Althea, agad na naunawaan ni Trixie kung bakit siya nag-aalala.
Hindi niya napigil ang tumawa, hehehihihi. Anong tinatawa-tawa mo? Napakurap si Althea, hindi alam kung ano ang nakakatawa kay Trixie. Iisipin ba niya na ang aking hitsura ay mag-aalis ng kanyang maternal love? Siya. I know her the best. Napahinto si Trixie habang nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Althea. Trixie. Bilisan mo at sabihin mo sa akin, sabik na sabik ako. Tiningnan ni Althea ang tahimik na si Trixie at nagsimulang magpanik, sabihin mo lang. Ano ang pagkatao niya? Hehe, siya ang unang asawa ng asawa ni Terence, sabi ni Trixie. Ah! Nanlaki ang mga mata ni Althea pagkatapos niyang marinig iyon. Trixie, ano ang sinasabi mo? Ano ang unang asawa ng asawa ni Terence? Sinasabi mo ba na si Lil Sis Josephine ay girlfriend ni Terence? Tapos, ikaw. Natural na ako ang pangalawang asawa. Sinabi ni Trixie nang walang katotohanan. Trixie, nalilito ako, ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo na si Terence ay may dalawang kasintahan. Ang aking si Josephine ay isa, at ikaw ang isa. Tanong ni Althea, medyo nalilito. Ganito ba? Dahil ito ay tungkol sa sarili niyang anak, pinakinggan din ni Melba ang kanyang mga tainga. Nang mabalitaan niyang may kasamang ibang babae at lalaki ang kanyang anak, hindi niya maiwasang malungkot at mag-alala para sa kanyang anak. Alam niya kung sino si Trixie ang susunod na sectmaster ng Ice Palace, gaano ba kalakas ang background niya. Ang dahilan kung bakit siya tinanggihan at itinapon sa malamig na palasyo sa Hidden House Tang ay dahil ang asawa ni Boss Tang ay mula sa Hidden House U. At ngayon, isa sa mga kasintahan ni Terence ang susunod na sectmaster ng Ice Palace. Hindi na magkakaroon ng magandang buhay ang kanyang anak. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mag-alala. Gayunpaman, hindi niya alam ang sitwasyon at ayaw niyang magtanong. Tama, napakatalino ni Ate Althea. Tumango si Trixie, gusto ko si Terence Honey, pero may sakit ako noon, at namamatay ako. Naawa si Josephine sis, kaya hinayaan niya akong maging maliit na asawa ni Terence Honey. Sa tingin mo ba madali siyang pakisamahan? Ah! Hindi naman pwede, diba? Medyo nahihilo ang Althea kung ito talaga ang sinabi ni Trixie, kung gayon si Josephine ay madaling pakisamahan, masyadong madali. Ang taong ito ay medyo masyadong mabait, hindi ba? Dahil lang sa may sakit si Trixie at malapit ng mamatay, kailangan niyang ibahagi sa iba ang kanyang asawa. Ayon sa sinabi ni Trixie, wala siyang mararamdamang masama sa kanya kung nakilala lang niya ang kanyang mga magulang, di ba? Bakit hindi siya? Napakabait niya. Mabait na tao si Josephine sis, pinakagusto ko siya. Sabi ni Trixie. Ibig sabihin, wala siyang mararamdamang masama sa atin dahil sa itsura natin. Maingat na tanong ni Althea. Siyempre hindi, malalaman mo pagdating mo doon. Mabait na tao si Josephine sis, matutuwa talaga siyang magkaroon ng kapatid na katulad mo. Sabi ni Trixie. Buti naman. Binuksan ni Althea ang bibig niya. Tapos aalis na tayo saglit. Matapos marinig ang mga salita ni Trixie, naramdaman niya na ang buhol sa kanyang puso ay naalis na, at hindi na siya makapaghintay. Si Melba, sa kabilang banda, ay nakahinga ng maluwag parang si Trixie at ang kanyang anak na babae ay talagang may mabuting relasyon, at ang kanyang anak na babae ay hindi na mabubuli. Mula sa kanyang sinabi, si Trixie ay mas mahalaga kay Josephine kaysa sa kanyang anak na babae. Mas masaya si Melba ngayon, basta masaya ang anak niya. Kung tungkol sa pagkakaroon ng 3 asawa at 4 na babae, si Melba ay napakabukas din ng isipan. Siya ay nagtatago sa pamilya Tang sa loob ng maraming taon, paanong hindi niya ito maiintindihan. Ngunit ang isang mahina tulad ng panganay na kapatid na si Tang ay matatakot lamang sa kapangyarihan ng bahay mo at iiwan siya, ngunit si Terence ay malinaw na hindi ganoong uri ng tao. Mula sa tono ni Trixie, masasabi niyang si Terence ay isang napaka-opinyon na tao, at hindi gagamitin ni Trixie ang kanyang posisyon bilang susunod na sectmaster para pahirapan si Josephine. Bihira ang iyong unang asawa at pangalawang asawa na magkasundo ng maayos. Hindi napigilan ni Melba na mapabuntong hininga. Hehe, oo naman. May malaking asawa at maliit na asawa pa ang naghihintay na pumalit. Ngunit hindi pa sila tinatanggap ni Terence Honey. Sabi ni Trixie. May pila pa.
At magkapare sila. Naisip ni Althea na kakaiba ito ang napakaganda tungkol kay Terence na napakasikat niya. May pila. Oo, ngunit medyo malapit din ako sa maliliit na asawa, at si Josephine sis ay medyo malapit din sa kanilang malaking asawa. Sa tingin ko sila ang magiging pangalawa at pangatlong asawa ni Terence sa hinaharap. Trixie said nonchalantly, pero okay lang. Pamilyar kaming lahat sa isa't isa, at magkasama kami. Dati kaming dalawang grupo, pero ngayon isa na kami. Medyo natahimik si Althea, at si Melba ay lalong hindi nakaimik. Ang dalawang grupo ng mga tao ay naging isa. Bakit napakasikat ni Terence? 1646. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakaranas ng pag-ibig noon, ni hindi nila naramdaman ang mahika ng pag-ibig, kaya wala silang karapatang magsalita tungkol dito. Bagamat may anak na si Melba, pagdating sa pag-ibig, inaasam-asam lang niya ito ngunit hindi pa nararanasan. Hehe, pero malapit ko nang makita si Terence honey, sobrang saya ko. Nagmamadali akong umalis sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang nasa Ice Palace, dapat akong magdala ng ilan para sa asawa ni Terence at Josephine sis. Sabi ni Trixie. Ahem. Trixie, ikaw ang sect master ng Ice Palace, paano mo matutulungan ang isang tagalabas? Si Althea ay umubo ng 2 beses at sinabi. Hindi. Dahil ako ang sect master ng Ice Palace, kung gayon ang Ice Palace ang bahay ko, at ito ay kay Terence honey, may pagkakaiba ba? Tanong ni Trixie. Biglang nagsisi si Althea na pinananatili si Trixie. Nagpapasok lang ba siya ng lobo sa bahay niya? Ang babaeng ito ay hindi pa ang sect master, at iniisip na niya ang tungkol sa pagkuha sa pag-aari ng sekta, hindi ba kailangan niyang lumipat sa hinaharap. Pero alam ni Althea na nagbibiro lang si Trixie, kaya hindi siya nagalit. Hehe, once na tumuntong ka na sa sky class at humabol sa mas mataas na kaharian, wala kang masyadong pakialam sa mga bagay na ito. Oo, ngunit sa panahong iyon, si Terence honey ay kailangang maging isang sky class master din, kung hindi, ako ay maiinip din. Sabi ni Trixie. Medyo naiingit si Melba kay Trixie, ngunit masaya rin siya para sa kanyang anak. Bagamat ito ang parehong uri ng mga batang babae na umibig sa parehong lalaki, ang kanilang buhay ay ganap na naiiba sa kanya. Sila ay mula sa 2 magkaibang mundo. Ang kanilang buhay ay napuno ng pag-ibig at sikat ng araw, at namuhay sila sa pagkakasundo sa isa't isa. Para sa kanyang sarili. Sa Hidden House Hale, ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa sa isang utusan. Buti na lang at nandito ang batong candy, kaya malaya siya. Sa totoo lang, hindi niya mahal ang panganay na si Tang. Nagkaroon siya ng pangungulila sa kanya noong una niyang tinanggap ang kanyang kapalaran, ngunit ngayon, wala man lang siyang nararamdaman para rito. Naisip pa niya na kung maaari ay iiwan niya ang nakatagong pamilyang Tang. Gayunpaman, natatakot din siya na hindi siya tanggapin ng kanyang ate at bayaw. Natatakot siya na isipin nila na sinusubukan niyang nakawin si Josephine sa kanila. Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Melba na mapabuntong hininga. Medyo nawala siya sa kinabukasan niya. Tita, huwag kang mag-alala. Nabalitaan ko mula kay Trixie na ang aking kapatid na si Josephine ay isang makatwirang tao, at madali siyang pakisamahan. Sa tulong ni Trixie, hindi kami matutulak o magpapahirap sa amin. Dahil sobrang tiwala ni Trixie, wala tayong dapat ipag-alala. Sabi ni Althea. Oo, Tita Xiaoming, ayos lang. The best kami ni Josephine sis. Malalaman mo pagdating natin doon, sabi ni Trixie. Sa pangungumbinsi ni Althea at Trixie, medyo naging kalmado si Melba, kaya naghanda silang 4 na umalis. Naturally, si Elder Tang ay hindi masyadong payag na payagan si Althea na pumunta sa Starfield upang makita ang kanyang mga biolohikal na magulang. Kung mag-isa siyang pumunta, parang umiikot sa Hidden House. Sa totoo lang, wala na itong kinalaman sa Hidden House, ang Ice Palace ay tiyak na dumistansya sa Hidden House, at hindi iyon ang gustong makita ni Elder Tang. Kaya naman, pagkaalis ni Althea at ng iba pa, tinipon muli ni Elder Tang ang mga miyembro ng pamilya para sa isang maikling family meeting para talakayin kung paano mapanatili ang magandang relasyon sa Ice Palace sa hinaharap. Nakaupo doon ang panganay na kapatid na si Tang na nakayuko at hindi umimik. Masyado siyang masungit nitong mga araw na ito.
Malinaw na anak niya ito, ngunit biglang hindi. Upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang Panginoon ng pamilyang Tang, kinailangan niyang bumalik at yakapin ang hita ng pamilya mo, at pagtawanan mo Xiaoxin. Para naman kay Melba, hindi na siya masyadong masigasig. Kahit na ano, si Melba ay tiyahin lang ni Althea. Hindi gaanong mapapakinabangan ang ligawan si Melba. Hindi man lang siya nakilala ni Althea bilang kanyang tiyuhin. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng isang ama at isang tiyuhin. Kung hindi siya kinilala ni Althea bilang kanyang ama, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na dahan-daang ayusin ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay mag-ama. Pero kung tiyuhin niya iyon, wala na talagang pag-asa. Kaya naman, nakahinga ng maluwag ang panganay na kapatid na si Tang na umalis na si Melba. Buti na lang kung umalis siya. Sa pagkakataong ito, may dahilan siya para palabasin ka Xiaoxin sa malamig na palasyo. Panganay na kapatid na si Tang, sabihin mo sa akin, paano natin hahayaan ang sect master na alagaan tayo sa lahat ng oras? Para tayong mga nilutong itik na lumipad, at ngayon ay malamang nakatulad lang tayo ng mga basalyo ng Ice Palace, ginagamit lang nila tayo bilang mga mata at tenga, hindi bilang mga pinagkakatiwalaang katulong na maaari nilang iwan kahit kailan nila gusto. Ang relasyong ito ay hindi talaga maaasahan. Wala tayong kinalaman sa Ice Palace, madaling maghiwalay tayo. Sabi ni Elder Tang. Pare, ito. Wala akong choice. Pinilit na ngumiti ang panganay na si Tang at sinabing, kung gusto ng langit ng ulan, kailangang magpakasal ang ina. Hindi pa ito nagbabago mula noong sinaunang panahon. Wala nang gaanong relasyon ang Althea sa aming pamilyang Tang ngayon. Hindi makatotohanang asahan na lagi niyang inaalagaan ang aming pamilyang Tang. Dagdag pa, ang Ice Palace ay mukhang hindi nagkukulang ng pera, at hindi nila kailangan ang aming nakatagong bahay upang matulungan silang patakbuhin ang kanilang negosyo. Ito ay talagang mahirap gawin. Mali ang sinabi ni Kuya. Walang sinabi si Elder Tang, ngunit ang pangalawang anak ng pamilyang Tang ang unang nagsalita. Hindi ba ang Tang Jucheng na iyon ay isang sangay ng bahay na si Tang? Ituturing siyang miyembro ng bahay ni Tang, kung gayon maaari natin siyang bigyan ng malapit na bilya, at lilipat sila sa kabuuan. Babalik ang sect master para bumisita kapag na-miss niya ang kanyang mga magulang, at sa ganoong paraan ay magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataong makipag-ugnayan sa amin. Hindi ba dahan-daang uunlad ang relasyon natin? Iyan ang akma. Tumango ang matandang Panginoon ng pamilyang Tang matapos marinig ang sinabi ng pangalawang kapatid na lalaki. Pangalawang kapatid, hindi ka masama. May utak ka. Naayos na. Tatay, ang mga bilya sa paligid ay nagkakahalaga ng 10 milyon hanggang 100 milyon. Napakalaking puhunan. Ang panganay na si Tang ay walang gaanong pribadong pera. Bagamat siya ang padre de pamilya, nasa itaas niya si Tang, kaya't mayroon lamang siyang ilang milyon sa isang taon. Medyo isang kawalan ng gumastos ng 10 milyon hanggang 100 milyon sa isang vilya para sa Tang Jucheng. Kung ikukumpara sa pagbabago ng opinyon ng sect master, ano ang 100 milyon? Bumibili ako. Sabi ni Elder Tang. Habang naghahanda ang pamilya ni Terence at Josephine na mag-impake ng kanilang mga bag at umalis, dumating ang ilang hindi inanyayahang bisita sa Chu Villa. Siyempre, isa sa kanila ang nagulat kay Terence. Nang buksan ni Terence ang pinto at niyakap ni Trixie, natigilan siya. Trixie! Bumalik ka na! Si Terence ay maaaring maging isang golden class late face pick lamang ngayon, ngunit ang pag-iwas sa suntok ni Trixie ay isang piraso pa rin ng cake. Hindi niya dodge dahil nakilala niya ito. 1647. Terence honey, na-miss mo ba ako? Tuwang-tuwa si Trixie na makita si Terence kalahating buwan pa lang, pero parang 3 taon na ang pakiramdam niya. Siyempre gusto ko. Hinayaan ni Terence si Trixie na yakapin siya, ngunit medyo nabigla siya. Isa ka ng early phase golden class master. Oo, early phase golden class lang, malayo sa iyo. Medyo nanlumo si Trixie. Nagplano siyang magpakita kay Terence nang makarating siya sa Sky Class, ngunit ito ang perpektong pagkakataon para bisitahin ang kanyang pamilya, kaya nagpasya siyang bumalik muna. Trixie. Narinig din nina Cheryl, Yasi, at Josephine ang doorbell. Naunang lumabas si Terence, at sumunod sila sa likod. Nagulat silang lahat nang makitang nakabitin si Trixie kay Terence. Hindi pwede,
Trixie, naging sky class ka na. Dilat na dilat ang mga mata ni Yasi habang nakatingin sa ex-partner, bitter ang mukha. Ordinaryong tao pa rin ako, at isa kang eksperto. Sa hinaharap, kailangan mong buwagin ang 2 tao na koponan. Hahaha. Hindi tayo pwedeng mag-disband. Si Trixie ay hindi na gustong kumapit kay Terence matapos ang lahat ng mga babae ay nandito. Tumalon siya kay Terence at ngumiti kay Yasi, long time no see, old partner. Naiinip ka ba na wala ako? Bagong Zero Bell. Oo, hindi ko nga alam kung sino ang guguluhin ko, hindi ko kayang pakialaman si Shield bro. Hindi ka naaalis this time. Sabi ni Yasi sabay tango. Magkolehiyo ka sa amin. Hindi pwede, nandito lang ako para bumisita sa Althea sis nasa early phase pa lang ako ng golden class, kailangan ko pang bumalik. Umiling si Trixie. I have to reach sky class to fully use my cold yin body. Hindi na ako maaapektuhan ng malamig na chi. Nakikita ko. Medyo nadismaya si Yasi. Nandito rin ang Althea girl na iyon. Hindi ba siya ulila? Nagtatakang tanong ni Terence. Ano ang binibisita niya? May kamag-anak siya sa Starfield. Sino ang tinatawag mong maliit na babae? Bago pa makapagsalita si Trixie, isang malamig na boses ang narinig. Hindi niya alam kung kailan, ngunit nakatayo si Althea sa harap ni Terence. Napatalon si Terence sa kanyang biglaang pagsulpot ang sky class na ito ay parang multo, tahimik at hindi matukoy. Gayunpaman, si Terence ay hindi natatakot sa kanya ngayon. Walang pakialam niyang sinabi, kung hindi ka babae, lalaki ka ba? Ayaw mo na bang mabuhay? Nagalit si Althea sa mga salita ni Terence, ngunit dahil kay Trixie, hindi siya makaatake. At saka, hindi na lang si Trixie, nandyan na rin si Josephine. Kung talagang hinawakan niya si Terence, hindi na nila makikilala ang isa't isa. Kaya, ang Althea ay maaari lamang magbigay kay Terence ng malamig na tingin, ngunit wala siyang nagawa. Hindi inisip ni Terence na talagang tatanggapin ito ng Althea, at medyo kakaiba ang pakiramdam niya. Gusto ni Terence na gamitin ang sandaling nagalit si Althea para ipakita ang kanyang lakas bilang isang late phase peak golden class master. Pagkatapos nito, tiyak na magtataka si Althea kung bakit nawala ng lakas si Terence, at magkakaroon ng dahilan si Terence na tanungin si Althea kung paano haharapin ang 5 hakbang ng strength dissipation powder. Kahit na hindi magtanong si Althea, magtatanong si Trixie, ngunit hindi binigyan ni Althea si Terence ng pagkakataong iyon. Ayaw ni Terence na tanungin ng direkta si Althea nang walang magandang dahilan. Hindi siya ganoon kapamilyar kay Althea, at nakakahiyang magtanong ng direkta. Sinabi ni Terence kina Althea at Ching na ang isang bayani ay walang pakialam sa kanyang background, siya ay naging isang golden class refiner sa loob ng 2 taon. Ngunit ngayon, hindi lamang siya nagkaroon ng ideya kung paano maging isang alchemist, nawalan pa siya ng lakas. Dahil dito, napahiya si Terence, lalo na sa harap ng isang sky class late phase peak na babae tulad ni Althea. Nabubuhay ako ng maayos sa ngayon, ngunit hindi ako maaaring mamatay bago ko matupad ang aking pangako na pinuhin ang mga table tasks para sa iyo. Sabi ni Terence. Malamig na tumawa si Althea matapos marinig ang mga salita ni Terence, sinasadyang ipakita ang iyong golden class late phase peak, para lang makita ko. Hindi inaasahan ni Terence na matuklasan ni Althea ang kanyang plano, at nakaramdam siya ng kaunting awkward, nalason ako kamakailan, kaya nabawasan ang lakas ko. Nalason ka. Natigilan si Trixie, Terence honey, anong lason ka? Okay ka lang ba? 5-step strength scattering powder. Napangiti si Terence, maaabot ko lang ang golden class late phase peak sa ngayon, ngunit kapag naabot ko na ang mystic, mabilis na mawawala ang lakas ko, at magiging normal na akong tao. Bakit ang sungit niya? Nagulat si Trixie at mabilis na lumingon kay Althea, Sister Althea, mayroon ka bang paraan para ma-detoxify ang lason? Magmadali at tulungan si Terence honey. Masaya si Terence na si Trixie ang magsasabi nito sa ganitong paraan, hindi siya mawawala ng mukha sa harap ng sky class na babae. Kung si Althea ay isang senior, hindi mahihiyang magtanong si Terence, ngunit ang problema ay si Althea ay isang maliit na batang babae na halos kasing edad niya.
Ayaw ni Terence na makapal ang balat at itanong iyan. 5-step strength scattering powder. Ni hindi mo kayang gamutin ang ganong simpleng lason at gusto mo pa ring maging alchemist. Ang Althea ay tumingin kay Terence ng sarkastiko. Oo, ngunit mayroong isang damo sa tagsibol na wala ako ngayon. Sabi ni Terence, ayaw niyang umatras. Tumango si Althea parang si Terence ay hindi ganap na clueless. Dahil alam niya ang tungkol sa spring grass, natural na alam niya kung paano ito ay detoxify. Sister Althea, mayroon ba tayong spring grass sa Ice Palace? Mabilis na tanong ni Trixie. Tinapik ni Althea ang kanyang maliwanag at malinis na noo na medyo nahihilo. Trixie, ang walang hanggang spring grass ay hindi tumutubo sa ating Ice Palace. At ito ay tumutubo lamang sa tagsibol, at gumagana lamang kapag ito ay sariwa. Ito ay nalalante na. So ganyan yan. Sa wakas ay naunawaan ni Trixie kung bakit walang antidote si Terence. Wala siyang ingredients. Gayunpaman, hindi siya nasaroon ng loob at patuloy na nagtanong, Sister Althea, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala tayong magagawa. Maghihintay tayo hanggang sa susunod na tagsibol, o baka may mas mahiwagang paraan ang asawa mong si Terence para malutas ito. Napakamahik ako, kahit ang isang babaeng nasa langit na tulad ko ay hindi magagawa, mahinang sabi ni Althea. Wala nang ibang paraan, sa katunayan mawawala ang lason hanggat nakapasok ako sa Earth Class, ngunit ang paglusot mula sa Golden Class Late Phase Peak sa Earth Class sa isang pagkakataon ay medyo mahirap. Sinubukan ko, ngunit wala pa ring resulta, sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ang mga salita ni Terence ay nagpagulat kay Althea. Mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang Earth Class. Ang tagapagmana lang ang makakagawa nito, di ba? Paano siya nakalusot sa napakaraming antas ng sabay-sabay sa iba pang mga pamamaraan? 1648. Sister Althea, mayroon ka bang ideya? Halimbawa, maaari ba nating ibigay ang ilan sa ating chi sa asawa ni Terence at hayaan siyang makalusot? Tanong ni Trixie. Paano ito posible? Naglilinang kami ng iba't ibang mga diskarte sa puso, sinusubukan mo bang i-freeze siya hanggang mamatay? Pag-iisipan ko ito. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Walang magawang umiling si Althea. Alam niyang may problema si Terence, ngunit ayaw niyang sabihin iyon dahil sa pagmamalaki. Nakipagtulungan ang kanyang kapatid na si Trixie at tinulungan siyang sabihin iyon. Oo, sa loob tayo mag-usap. Biglang naalala ni Trixie ang pangunahing layunin ng pagbisita ng lahat sa pagkakataong ito. Ito ay upang hayaan sina Tia Melba at Althea na kilalanin ang isa't isa bilang pamilya. Nang lumitaw ang batong candy, si Josephine ay nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng pagiging pamilyar, na parang idinagdag niya ito sa isang lugar noon, ngunit sigurado siyang hindi pa niya ito nakita. Dahil kapatid siya ni Trixie, kailangan niyang maging sect master ng Ice Palace. Paano makikilala ni Josephine ang isang taong napakataas? Sa sandaling bumaba sina Ching at Melba sa kotse, ang mga mata ni Josephine ay huminto kay Melba. Ito ay isang suffocating pakiramdam. Kung si Althea ay nagbigay lamang sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam, kung gayon ang Melba na ito ay nagparamdam sa kanya ng koneksyon sa dugo. Ito ay isang pakiramdam na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakatayo siya roon, hindi alam ang gagawin habang nakatingin kay Melba. Ang mga mata ni Melba ay nasa Josephine sa buong panahon. Hindi niya kailangan ng sinumang magpakilala sa kanya, hindi na niya kailangan pang kumpirmahin ito. Sigurado siya na ang babaeng ito ay ang kanyang anak, si Josephine. Ang pakiramdam na ito ng matalik na pagkakaibigan ay mas malakas kaysa noong una siyang nakakita ng candy. Kung hindi dahil sa kanyang mga alalahanin, si Melba ay sumugod kay Josephine at iniiyak ang kanyang puso. Halos 20 taon na ang nakalipas, at ito ang unang pagkakataon na nakita ni Melba ang kanyang sariling laman at dugo. Siya ay talagang buhay pa, at siya ay kasing ganda ng Althea. Tuwang-tuwa si Melba kaya hindi man lang siya makalakad ng diretso. Mabilis na nag-react si Ching at inalalayan si Melba, dinala siya sa tabi ni Terence. Nagulat si Josephine, ngunit mas nagulat siya na tila pinapansin siya ni Melba. Nakatingin ito sa kanya, pero nakatingin din ito sa kanya. Cheryl. Tingnan mo ang lalaking iyon.
Hinawakan ni Josephine ang kamay ni Cheryl nang may kasalanan at itinuro ang direksyon ni Melba. Hindi ito napansin ni Cheryl noong una, ngunit pagkatapos ng paalala ni Josephine, sinundan niya ng tingin si Josephine at tumingin kay Melba. Pagkatapos, bumalik siya kay Josephine, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Siya. At ikaw. Hindi alam ni Cheryl kung paano ito ilalarawan. Ang 2 taong ito, kung tiningnan mo sila ng malamig, magkahawig sila. Napansin din ni Terence ang kakaibang tingin ni Josephine at sinundan niya ng tingin si Melba. Kumunot ang noo niya at lumingon kay Trixie. Trixie, anong nangyari? Ang taong iyon. Terence honey, mag-usap tayo sa loob. Hindi alam ni Trixie kung ano ang sasabihin, mas mabuting pag-usapan ito pagkatapos nilang lahat. Tumango si Terence. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang biglaang pagbisita ni Althea ay hindi kasing simple ng tila. Pagbisita sa kanyang pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence sa pag-iisip na si Melba at Josephine Althea ay wala dito para kay Josephine, di ba? Mula nang masangkot si Josephine sa hidden house, naging kaina-hinala na si Terence. Hindi siya nang ahas na gumawa ng ganoong matapang na hula noong una. Pagkatapos ng lahat, ang status ni na Josephine at Althea ay magkaibang mundo. Paano sila magka-contact? Pero ngayon, kung may koneksyon si Josephine sa hidden house tang, baka may koneksyon siya sa Althea. Ang lahat ay pumasok sa sala at umupo, kasama si Althea na huminga ng malalim. Kahit na siya ang sect master ng Ice Palace, kinakabahan pa rin siya. Gayunpaman, hindi gaanong nakita ni Melba ang mundo. Sa oras na ito, siya ang pinakaangkop na tao na magpaliwanag. Pero kung gusto niyang magpaliwanag, kailangan niya ng paksang pag-uusapan. Hindi napigilan ng Althea na humingi ng tulong kay Trixie. Hehe, bahala na, senior sister. Pero kailangan mong tulungan ang asawa ni Terence. Sabi ni Trixie. Sure, mag-iisip ako ng paraan. Na-extort si Althea, pero kaya lang niyang tanggapin. Terence honey, Josephine sis, Cheryl sis, Yasi, let me introduce everyone, ito ang aking senior sister Althea, siya ay Tia Ching, isang elder ng Ice Palace, at siya ay maliit na tiyahin ni Althea sis. Trixie ang unang nagpakilala sa lahat. Sa pagkakataong ito, si Ate Althea at Auntie Melba ay nandito rin para bisitahin ang kanilang kamag-anak. Pagbisita sa mga kamag-anak, tita. Sumimangot si Terence, hindi ba sinabi ng sect master na ulila ka sa Ice Palace? Paanong may tita ka at nandito siya para bisitahin? Oo. Sa pamamagitan ng hidden house tang, nalaman ko ang tungkol sa aking pagkakakilanlan. Nandito ako para makita ang aking mga biolohikal na magulang at ang anak na babae na dapat ay anak ng aking tiyahin, ngunit kahit papaano, siya ay naging kapatid ng anak ng aking mga magulang. Habang sinasabi niya ito, medyo nagilty si Althea at tumingin kay Josephine. Tila may naramdaman si Josephine. Tumingin siya kay Althea na hindi makapaniwala, pagkatapos ay kay Melba. May hula siya. Ang batong candy ay hindi maaaring magsalita tungkol sa kanyang sarili, tama ba? Ang mga magulang ni Althea ay kanyang mga magulang. At si Melba ang kanyang ina. Ang pahiwatig ay sapat na malinaw kung si Josephine ay maaaring kunin ito, gayon din si Terence. Ngumiti siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Josephine, na sinasabi sa kanya na huwag kabahan. Sect Master, hindi mo sinasabi na kapatid mo si Josephine, di ba? Nagbago ang mukha ni Josephine, at huminga ng malalim si Althea. Sumabad si Trixie, ganito talaga. Ang Althea sis ay si Josephine sis, pinsan, at si Xiaoming ang kanyang ina. Simpleng bagay lang. Ito ay isang komplikadong relasyon noong una, ngunit pagkatapos itong ituro ni Trixie, naging mas simple ito. Sa isang iglap na tahimik ang lahat, lalo na si Josephine, na nakahawak sa kamay ni Terence, hindi alam ang gagawin. Mabuti pa sina Melba at Althea naranasan na nila ang pagkabigla, pagkatapos ng lahat, at handa na ang pag-iisip para dito. Ngunit ang pinakamahirap tanggapin ay si Josephine. Bigla na lang, nagkaroon siya ng kapanganakan na ina, at kapatid ng sect master. Ako. Hindi alam ni Josephine kung ano ang sasabihin.
Tumingin siya kay Terence na kinakabahan at dalawang salita lang ang nasabi niya. 1649. Josephine. Huwag kang kabahan, hindi ako pumunta dito para sa iba. Mabilis na sabi ni Melba matapos makita ang gulat na mukha ni Josephine. Hindi kami direktang pumunta sa kinaroroonan ni na ate at Bainan dahil gusto muna naming isaalang-alang ang nararamdaman mo. Kung hindi mo matanggap, pagkatapos ay kalimutan na natin ito. Magpapanggap na lang tayo na hindi nangyari. Huwag. Sumakit ang puso ni Josephine sa sinabi ni Melba. Ang taong ito ay ang kanyang sariling ina. Hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon. Ngayong nakita na niya ito, gaano siya kalungkot kung tatanggihan siya nito. Siyempre, hindi inisip ni Josephine na magsisinungaling sa kanya sina Melba at Althea tungkol dito. Kung tutuusin, walang maidudulot na mabuti sa kanya ang pagsisinungaling sa kanya. Napaka-advance na ng agham ngayon, at mayroon pang ang mga pagsusuri sa DNA. Ito ay madaling makita sa pamamagitan nito. At kaya, sinabi ni Josephine na, hindi, nang hindi malay. Nakaramdam nga siya ng intimacy kay Melba, ngunit hindi pa niya matanggap ang katotohanan. Ang bagay na ito ay sapat na komplikado. Mapait na ngumiti si Terence. Ito ay talagang napakasimple, ang komplikadong bahagi ay ang relasyon sa pagitan ng lahat. Huwag kang mag-alala, Josephine, si siya ay talagang mabait na tao, at narito lamang siya upang makita ang iyong mga magulang, sila ang kanyang tunay na mga magulang. Babalik siya sa Ice Palace pagkatapos nito, at hindi makakaapekto sa iyong buhay. Pero kung ayaw mo, ayos lang. Paliwanag ni Trixie. Hindi. Hindi naman sa ayaw ko, pero sobrang biglaan, hindi ko matanggap. Umiling si Josephine. Walang makakatanggap nito. Maging si Terence ay magugulat kung may biglang sumulpat na dalawang tao at sinabing sila ang kanyang mga magulang, lalo na ang isang babae. Kung gayon, pag-isipan mo ito. Walang pagmamadali. Pag-uusapan natin ang tungkol sa iba pang mga bagay pagkatapos mong pag-isipan ito. Hayaan mong samahan ka ni Trixie, Josephine, sis. Hihintayin ka namin ni Auntie sa sala. Tiningnan ng Althea si Trixie, na sinenyasan siyang tumulong, siya lang ang makakatulong ngayon. Josephine, sis, matagal na tayong hindi nagkikita, na may kachat. Dahil doon, hinawakan ni Trixie ang kamay ni Josephine at umakyat sa hagdan. Alam na alam niya ang istruktura ng bilya, dahil dati siya ay isa sa kanila. Hindi sumunod si Terence, ngunit lumingon sa Miss at Yasi, Cheryl, Yasi, pumunta na rin kayo at kausapin si Josephine. Hindi pa siya nakakaranas ng ganoong kalaking sitwasyon noon, malamang na wala siyang alam. Sige. Walang pag-aalinlangan, hinailan ni Cheryl si Yasi sa hagdan, naiwan sina Terence, Althea, Ching, at Melba sa sala. Terence, ang iyong buhay ay medyo walang kabuluhan, ang apat na kagandahan. Hinintay ni Althea na umakyat ang apat na babae bago kinukutya si Terence. Si Bing ay hindi estranghero sa pagkakaroon ng isang grupo ng mga asawa at babae. Maraming mga sinaunang sekta at mga sinaunang pamilya ang gumawa nito, ngunit iyon ay dahil lamang sa mayroon silang lakas. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang maliit na solo practitioner na may mababang lakas, ngunit nagkaroon siya ng pabor ng napakaraming dilag. Ang isa sa kanila ay ang magiging sect master ng Ice Palace, at ang isa pa ay ang kanyang sariling pinsan at pinsan. Dahil dito, medyo hindi komportable ang rock na Candy Girl. Kung si Terence ay isang Sky Class Master, tatanggapin niya ito. O kung si Terence ay isang advanced na alchemist, iyon ay isang sikat na propesyon. Hindi magiging kakaiba para sa kanya na magkaroon ng 100 asawa, ngunit si Terence ay wala. Ayos lang, tila hindi narinig ni Terence ang panunuya sa boses ni Althea habang mahinang sumagot, hindi mo ba naisip na mas mahina ako sa iyo? Kaya naman minamaliit mo ako. Medyo napahiya si Althea sa prangka ni Terence. Mabuti naman noon, dahil walang pakialam si Althea sa naisip ni Terence. Pero iba ngayon, kasama ang ate niya, kailangan niyang ibigay ang mukha niya, di ba? Ngayong kasama na si Josephine, si Terence ay karaniwang double brother-in-law ni Althea. Hindi talaga siya kayang maliitin ni Althea sa ganitong klase ng status. Paano kung ako nga? Para sabihin sa iyo ang totoo, hindi ka sapat na malakas para pantayan si Trixie.
Ngunit si Althea ay isang mapagmataas na tao, at dahil wala si Trixie at Josephine, sinabi niya ang kanyang isip. Sa iyong paningin, anong uri ng tao ang karapat-dapat kay Trixie? Nakangiting tanong ni Terence. Sky Class Late Phase Peak, o Golden Class na ikatlong antas at mas mataas. Sabi ni Althea. Oh, kung gayon anong uri ng tao ang karapat-dapat para sa iyo? Hindi maaaring hayaan ni Terence ang Althea na asarin siya sa lahat ng oras, kaya't aasarin niya si Althea kapag kaya niya. Mas malakas siya kaysa sa akin, at isa siyang Mystic First Level Alchemist. Sabi ni Althea. Hindi mapigilan ni Terence na maging nakakatawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Althea. Si Althea ay ang Sky Class Late Phase Peak ngayon, at higit sa kanya ang maalamat na landas ng langit. Hindi sigurado si Terence kung may iba pang level pagkatapos noon. Tulad ng para sa Mystic First Level, iyon ay isang alamat mahirap sabihin kung sila ay umiiral sa katotohanan. Haha! Ngumiti si Terence. Nakakatawa ba? Sinusubukan lang asar ni Althea si Terence. Alam niyang mahirap humanap ng ganoon, ngunit wala siyang iniisip sa ngayon na maghanap ng makakasama. Ang kanyang sukdulang layunin ay ituloy ang landas ng langit kapag nagawa niya ito, ang kanyang buhay ay pahahabain. Kahit na nakahanap siya ng kapareha, kailangang magkapareha sila, kung hindi, hindi sila magkakatuluyan. Sa tingin ko ako lang ang makakarating sa ganitong level. Kailangan mong magdasal. Kung hindi ko kaya, habang buhay kang balo. Sabi ni Terence, problemado. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Althea, ha. Terence, masyado kang mayabang, ikaw. Anong ginawa ko? Seryosong sabi ni Terence. Gusto mo pa ring kunin ang magkapatid na babae. Senior at junior sisters, pinsan at pinsan. You have enough names. Althea pursed her lips. Inaayos kita ayon sa utos na pinasok mo. Wala akong pakialam kung senior sister ka o pinsan. Pagkatapos mong makapasok, magiging maliit na asawa. Sabi ni Terence. Mabuti. Napakahusay. Tinuwanan ni Althea si Terence, pagkatapos ay hihintayin ko ang araw na ako ay maging maliit na asawa ni Trixie. Actually, ang ganda-ganda mo kapag ngumingiti ka. Kadalasan sobrang cold at boring ka. Sabi ni Terence habang tinitingnan ang dimple sa mukha ni Candy. Nawala ang ngiti ni Althea at mahinang sinabi niya, nagbibiro lang ako, Terence. Tandaan mo ang sinabi ko, hindi ka kayang hintayin ni Trixie ng matagal. At saka, kung wala sa akin ang Ice Heart Jade Bone Pill na ipinangako mo sa akin, kailangan kong gawing tagapagmana si Trixie. 1650. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Nagsasabi ako ng totoo. Sabi ni Terence. Alin? Gusto mong malampasan ako sa lakas at maging isang Mystic First Level Refiner. Sumimangot si Althea. Naku, isa iyon sa kanila, ngunit ang sinasabi ko ay dapat kang ngumiti ng higit pa. Ang aking Trixie ay gustong ngumiti ng husto, at ayaw kong ipinta mo siya bilang isang malamig na kagandahan, sabi ni Terence. Tapos ka na ba? Nagngangalit si Althea sa galit. Tapos na ako. Sabi ni Terence. Sa silid sa itaas, si Josephine ay nakatitig sa asul na langit sa labas ng bintana, hindi umiimik. Kinuha ni Trixie ang kamay niya at umupo sa tabi niya. Hindi alam ni na Cheryl at Yasi kung ano ang sasabihin, mahirap makisali sa mga usapin ng pamilya ng ibang tao tulad nito. Naunawaan nila ang nararamdaman ni Josephine, ngunit kailangan niyang lutisin ito sa kanyang sarili. At kaya, walang nagsalita, tahimik lang na sinasamahan si Josephine mula madaling araw hanggang dapit hapon. Nang wala nang makitang tao sa silid, lumapit si Cheryl at binuksan ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay tila nagising kay Josephine mula sa kanyang mapanglo. Lumingon siya at nakita niya sina Trixie, Cheryl, at Yasi sa tabi niya. Na-touch siya. Malungkot siya noon at hindi niya nararamdaman ang mga tao sa paligid niya, na para bang wala sila. Ngayon, naramdaman niya ang init ng isang pamilya. Nandito kayong lahat. Ikinalulungkot kung pinag-alala ko kayo. Sabi ni Josephine, medyo nahihiya. Josephine, ano bang pinagsasasabi mo? Parte ka na ng pamilya ngayon, mabuting kaibigan ka na namin. Normal lang na mag-alala kami sayo.
Ayaw ka naming istorbohin nang makita namin ang iyong pananahimik, sabi ni Cheryl. May sasabihin ako sa iyo. Nagkaroon ka na ng nanay, at ngayon may isa ka na, samantalang ako. Hindi ko nga alam kung nasaan ang nanay ko. Kung ikukumpara, mas maswerte ka kaysa sa akin. Tama, nasa ice coffin pa ang nanay ko, at kailangan kong maging sky class para mapagaling siya. Yun sis, mas malakas ka sa akin. Sabi ni Trixie. Oo. Araw-araw nagre-research ang mga magulang ko, pero hindi ko alam kung ano ang nire-research nila. Hindi ko sila nakikita buong araw. Hindi kami kasing galing mo. Dagdag ni Yasi. Hehe. Salamat. Actually, pinag-isipan ko na. Napangiti si Josephine at sinabing, medyo nabigla lang ako kanina, at hindi makaget over, pero ngayon na naiisip ko, wala lang. Kasama mo at ni Terence dito, wala akong kinatatakutan. Napag-isipan mo na ba? Nakita ni Trixie ang ngiti sa mukha ni Josephine at natuwa siya. Naisip niya na kakailanganin ni Josephine ng mahabang panahon para pag-isipan ito, kahit isang gabi, ngunit naisip niya ito sa isang hapon. Ito ay sa labas ng kanyang inaasahan. Sa totoo lang, walang dapat ikatuwa. Tama ka. Kahit medyo hindi ako komportable, bigla kong napagtanto na ang mga magulang na nakasama ko sa loob ng 19 na taon ay hindi ko biological parents. Hindi sila magkadugo, ngunit mas malapit sila sa dugo. Ano ang dapat kong ipag-alala? At saka, adult na ako ngayon. May boyfriend na ako, hindi na bata. Sabi ni Josephine. Haha, tara na. Bumaba na tayo. Bakas na naghihintay si Ate Althea at ang iba pa. Sabi ni Trixie. Sige. Tumango si Josephine at bumaba kasama si Trixie at ang iba pa. Sa sandaling bumaba siya, nakita niya si Terence na nakaupo sa sala kasama sina Althea, Ching, at Melba. Walang masabi ang tatlo, at si Terence ay nanunood ng TV, habang si Althea ay walang magawang nanunood ng TV kasama niya. Nanood nga siya ng satellite TV sa Ice Palace, ngunit para sa isang practitioner na tulad niya, ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa cultivation. Hindi talaga siya interesado sa TV. Bumaba na kayo. Nakita ni Terence na ang mukha ni Josephine ay bumalik sa dati nitong kalmado, at medyo nag-relax siya. Alam niyang nalampasan na niya ito. Tumango si Josephine at naglakad papunta sa gilid ni Terence, tinitigin sina Melba at Althea na may maamong tingin. Kung gayon, ano ang itatawag ko sa iyo? Kahit ano. Maari mo rin akong tawaging tita tulad ng Althea. Si Josephine ay anak ni Xiaoming, kung tutuusin. Ako. Nakita ni Josephine ang kapeitan sa mukha ni Melba, at ang kanyang puso ay sumakit. Siya ay medyo nahihiya, at ang pagtawag ng nanay ay medyo alanganin, ngunit ang kawalan ng magawa ni Melba ay naging dahilan upang sabihin ito ni Josephine ng malakas. Ito ay medyo pabago-bago, ngunit ito ang pinakamahirap na hakbang. AI. Parehong nagulat at natuwa si Melba, agad na bumagsak ang kanyang mga luha. Noong naghihintay siya sa ibaba, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha, ngunit nag-aalala siya na hindi siya makilala ni Josephine, na narito siya para manggulo. Pero ngayon, puno ng ginhawa ang puso niya. Akmang yayakapin niya si Josephine, ngunit huminto ang kanyang mga braso. Nanay. Niyakap ni Josephine ang kanyang ina. Ito ay isang natural na pakiramdam ng pagkakamag-anak. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig, at hindi maiwasan ni Josephine na maapektuhan nito. Tinawag niya ang kanyang nanay nang mas maayos sa oras na ito. Nakahinga ng maluwag si Althea, gayon din si Ching. Si Terence at ang iba pa ay masaya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Malaking bagay ito kay Josephine, ngunit hindi ito gaanong mahalaga sa iba. Kinabahan sila dahil may malasakit sila sa kanya. Sa wakas ay nagkahiwalay din silang dalawa pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga mata ni Josephine ay napuno ng luha. Tila naramdaman niya ang paghihirap ni Melba nitong mga taon. Pakiramdam niya ay namiss siya ni Melba. Nadama ni Josephine na ito ang tamang desisyon na kilalanin ang inang ito. Ngayong naayos na ang usapin, ang natitira na lang ay pumunta sa bahay ni Josephine. Ngayong wala na si Josephine, mas madaling makitungo sa kanyang mga magulang.
Hindi na kinailangan pang gumawa ni Josephine kaya ni Terence mismo. Sa daan patungo sa bahay ni Josephine, nakapagdesisyon na si Terence nang si Xiaoming ay nag-iisip pa rin kung ano ang gagawin. Talagang babalik si Althea sa Ice Palace kasama si Trixie, hindi sila maaaring manatili dito ng matagal, kaya hindi gaanong nagbago ang buhay ni Josephine. Kung hindi mo gusto ang Hidden House Tang, maaari kang manatili dito kasama ang mga magulang ni Josephine, mas madalas mo siyang makikita. Ang mungkahi ni Terence ay nagpakilos kay Ming, wala siyang dapat palampasin tungkol sa pagtatago ng bahay na si Tang. 1651. Wala siyang pagmamahal kay Kuya Tang, at ang puso niya ay kay Josephine. Walang masama sa pananatili dito. Nag-aalala siya sa ugali ni Tang at Josephine sa bahay. Sasang-ayon ba ang nakatagong pamilyang Tang? Sa ganito, naglakas loob ba sila? Hindi naman sa minamaliit ko sila, mapang-uyam na sabi ni Althea. Kaya ko lang silang sirain sa isang pag-iisip lang. Hindi napigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila sa mga salita ang sky-class na batang babae na ito ay siguradong masungit, ngunit sa kanyang lakas ng Ice Palace, hindi ito masyadong masasabing iyon. Ang mga batang babae. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. 1651.